Ayun, magandang umaga mga kaibigan. Update lang tayo. Binabanggit natin ng nakaraan. Natuloy nga yung rally ng September 13. Ano? At nung September 12, may mga update ako dyan. Nasa kabilang account natin, nasa YouTube account ko. Kung may pagkakataon kayo, ilagay ko rito yung link din sa YouTube para mapanood nyo rin kung ano yung nangyari sa September 13 at yung paghahanda para sa September 21 na araw din ng martial law. Ngayon, marami ng nangyayari kasi agawan na Agawan na sa Senado ng kung sino yung mga ka-squill. Tsaka sa Kongreso. Palakasan na yan Ngayon, dahil sa nangyayaring gulo na yan, nababawasan yung tiwala ng mamamayan kay Bongbong Marcos. Kasi nga, bakit pinababayaan na ganun? Ang mungkahi nga, ang narinig natin bulong-bulungan, tamang umiyak. Tamang umiyak, pero hindi yan ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao, aksyon, sa kasalukuyan. Ang pinakamainam talagang gawin yan para, kasi ang panawagan na rin sa mga rally, agarang pagpapatalsik kay Bongbong Marcos, siyempre kasama sa panawagan yung panagutin yung mga nagkasala, yung mga nagnakaw, yung mga nagbulsa ng pondo ng mamamayan. Lahat yan parusahan. Yun ang panawagan talaga ng mamamayan. Kung gusto natin iangat yung kay Mr. President, kung gusto mo iangat yung ratings mo, ipakulong mo na yung mga nagkasala, yung mga idinadawit dyan sa kaso na yan. Habang gumugulong yung investigasyon, pakulong na yan. Ngayon, patunayan na lang nila na wala silang kasalanan. Pero hanggat nandiyan yan sa labas at walang nakukulong dyan, lalong lalaki ang galit ng mamamayan sa inyo. Hindi lang sa presidente, hindi lang sa mga korap, kundi sa buong nanunungkulan sa politika, sa gobyerno. Kaya ang pinakamainam niyan, habang maaga pa, umaksyon ka na. Yan ang kailangan ng taong bayan, aksyon. Tamang umiyak daw, pero ang kailangan ng tao, aksyon. Tatagan nyo yung loob nyo. Hindi pa pwede yung ganyan lang na gumugulong yung kaso at nandyan pa sila sa labas at nagyayabang-yabangan pa sila. Ipakulong lahat ng sinabing pangalan. Ngayon, pag nagkasala, o di plunder yan no bail yan. At habang buhay na pagkakakulong yan. Ngayon, kung talagang wala silang kasalanan, di palabasin. Patunayan muna nila na wala silang kasalanan. Yun ang kailangan. Yun ang hiling ng taong bayan. Ngayon na, action na. Huwag nyo nang patagalin. Huwag nyo nang patuloy na bubagsak pa yung ratings mo. Pero pag ginawa mo yan, di madagdagan naman ng tiwala yung tao sa'yo. Kasi ngayon, talagang alos wala ng tiwala o nababawasan na yung tiwala ng tao, ng mamamayan, sa pamumuno mo, Mr. President. Gawin mo na kung ano yung dapat mong gawin ngayon. At sa mga nanunungkulan pa dyan, maging tapat kayo sa pwesto nyo. Huwag niyong paglaruan yung taong bayan. Huwag niyong lokohin yung mamamayan. Bistado na kayo Hindi naman nabago yung ginagawa yung takipan. Kaya ang panawagan ng tao, parusahan, ikulong, ang dapat managot. Wala Yun ang tanging paraan kasi ang panawagan na ng taong bayan, pagpapatalsik. Sinisigaw mo, Marcos resign. Pero magiging magulo yan kasi sino papalit mo dyan? Yung may problema rin sa confidential fund, hindi rin papayag ang tao dyan. May problema nga Tapos iluluklok mo. Tapos ang problema yung pang kinakaharap usapin din sa paghawak ng budget ng mamamayan, paglustay sa budget ng mamamayan. Hindi yan tama. Talong manggagalit yung tao dyan. Kaya lalong nagagalit yung tao. Kumakapal yung mga kilos protesta na inilulunsad ng tao paunti-unti. Kaya yung September 12, September 13 na nangyari, paghahanda yan para sa September 21 na paggunita rin sa martial law. 40 taon na yung nakararaan. Nung dumagsa ang tao dyan at nasundan niya nung panahon ni Erap dahil sa kawalan tiwala ng mamamayan sa pandarambong
namumuno sa bayan. At ikaw, Marcos Jr., inaakusahan din na dawit. Kaya kung gusto mong lumakas at manambalik ng kahit papano yung tiwala ng mamamayan sa'yo, magpakulong ka na. Ipakulong mo na yung mga itinuturong sangkot dyan sa plunder case na yan ng flood control project at ng mga ghost project. Gawin mo na ngayon. Huwag mo nang antayin pa. Habang may oras ka pa, para kahit papano ay magkaroon ng tiwala sa'yo yung mamamayan. Yun lang. Bante.